4 na araw mula ngayon ay isasagawa po muli natin ang atin pong pag-giveaway. Kaya patuloy lang po nating subaybayan at pakinggan ang mga kwentong ina-upload natin dito sa channel. Maraming salamat po. Kumusta po kayo, Sir PB? Sana po ay nasa mabuti din kayong kalagayan sa panahong binabasa nyo na po itong aking kwento. Ako po ay hindi mapaniwalain sa mga kwentong kababalagan tulad ng mga multo, aswang at iba't iba pang mga nilalang katulad ng mga duwende at kapre. Kaya naman ganito ang aking naging paniniwala ay dahil na rin sa kapitbahay namin noon na nagpapakilalang isang mahusay na manggagamot na kapag sumasapi na umano ang kanyang mga alaga at kaibigan ay nag-iiba ang kanyang boses, na sa halip na mamangha ako ay nagiging katawa-tawa iyon para sa akin, na kung ang pagbabasihan ay yung aking mga naobserbahan sa kanya ay masasabi kong isa itong huwad. Kapag sumasalib na kasi sa kanya ang duwende niyang alaga ay pinapaliit lang nito ang kanyang boses. At kapag ang kaibigan naman niya umanong kapre ang sumasalib na sa kanya ay kanya lamang pinalalaki ang boses. At nakakatawa iyon, na nasabi ko pa nga sa aking sarili noon na may mga tao talagang gagawin ang lahat para kumita lang ng pera. Pero may mga naging karanasan ako na nagpabago ng aking paniniwala, na sadyang may mga huwad pero meron din naman palang totoo. Naganap po ito noong mga 1985 doon din sa aming probinsya. Ang edad ko siguro noon ay mga 10 taong gulang pa lamang. Ang pasok po namin noon sa paaralan ay isang buong araw, kaya nagbabaon na kami ng aming mga pananghalian. Sa paaralan ay pinag-garden kami, kaya may oras talaga para sa pagbubunot ng mga damo. Minsan ay naisipan namin ng 2 kaklase ko na hindi pumasok sa paaralan, na doon kami dumiretso sa bayabasan sa halip na sa school. At nang makapanguha na kami ng bayabas ay nagtuloy naman kami sa isang talon na malapit doon. Ang tawag sa amin noon ay Pusay. Hindi naman masyadong mataas yung falls na iyon, pero malakas ang tubig at malinaw. Ngunit medyo malalim ito sa mismong binabagsakan ng tubig. Sa daan ay nanguha din kami ng mga buko. Sa edad kasi naming iyon ay magagaling na kaming umakyat talaga ng mga puno. At kahit walang itak ay pinipihit lang namin ang buko. Ang isa naming kaklase na kaibigan din namin ay mas matanda sa amin. 12 anyos na ito noong mga panahon na iyon. May nakuha din kami noong hinog na papaya. Nang mga ito naman ay nasa lupa ng isa rin naming kamag-anak. Mga pananim nila ito. Pero hindi ko na nagawa pang magpaalam dahil sa baka isumbong ako sa aking mga magulang na hindi pumasok. Kaya papunta pa lang kami doon sa Busay ay talaga namang masayang-masaya kami dahil sa ang dami naming dalang pagkain para kaming magpipiknik. Nang masapit na namin ang Busay, paglapag na paglapag ng aming mga dala ay lumusong na kami kaagad sa tubig. Kinubad lang namin ang aming mga pangitaas. Halos ayaw na naming umahong magkakaibigan noong mga oras na iyon. Ang sarap kasing lumangoy doon na hindi nga namin alintana yung lamig ng tubig.
Ngunit nung magtatanghaling tapat na, ay napagkasunduan na naming kumain. Nagyaya na sila at nakita kong umahaw na nga ang mga ito. Susunod na rin sana ako nang biglang maramdaman ko na may humawak sa aking paa sa ilalim ng tubig. Nagulat talaga ako noon. Napasigaw ako ng malakas at humingi ng tulong sa dalawa kong kaibigan. At mas kinabahan palalo ako nang maramdaman kong hinihila na ako noon. Buti na lang at mayroong ugat ng punong kahoy na naroon. Kaya mabilis kong hinawakan iyon ng dalawang kamay. Nagsisigaw pa ako na patuloy humihingi ng tulong. At sinasabi kong may humihila sa paa ko sa ilalim. Talagang kumapit ako ng mabuti sa ugat ng puno. Maya-maya ay lumapit ang dalawang kaibigan at may hawak silang biyak na kawayan. Kanilang tinusok ang ilalim ng tubig. At ilang sandali lang ay naramdaman kong bumitiw na sa pagkakakapit sa aking paa kung anumang nilalang iyon. Kaya mabilis akong umahon. Hindi na ako lumangoy pa papunta doon sa pampang, kundi umakyat na lang kaagad ako sa mga batong naroon at saka naglakad papunta doon sa kabilang panig. Sa takot ay hindi na kami doon pa kumain. Umalis na kami at habang naglalakad sa daan ay pumili na lang kami ng magandang mapupwestuhan at masisilungan. Napansin nila ang pamumula ng aking binti. Nahalatang may kumapit nga talaga doon. Takang-taka kami noon kung anong nilalang ang may gawa noon sa akin. At nakakagulat na naramdaman ko talaga na parang kamay ang umawak sa binti ko. At hindi kami makapaniwala na kaya noon tumagal sa ilalim ng tubig. Na naisip na nga namin na baka doon talaga ito nakatira. Iyan ang tumatakbo sa aming mga isipan noong mga oras na iyon. Kaya hindi namin alam kung anong uri ng nilalang iyon na may kakayahang manirahan sa ilalim ng tubig, na mayroong kamay ng tulad sa tao. Simula noon ay hindi na namin inulit pa ang paliligo doon. Talagang pinakaiwas-iwasan na namin ang busay na iyon. Nang makauwi ako sa amin nung araw na iyon, ay agad kong ikinuwento sa mga kapatid ko ang tungkol doon sa aking naranasan sa busay. At pinaalalahanan ko silang wag nang maliligo doon. Nang sumunod na araw, nang pumasok ako sa paaralan, ay sinabi ko rin sa aming mga kamag-aral ang tungkol doon. Ngunit ang iba ay hindi naniwala. Kaya makaraan ang 2 linggo, ay may napabalitang bata na nawala umano doon sa busay. Nalunod daw iyon, ngunit hindi na nakita pa ang kanyang katawan. Na nang subukang sisirin pa ng mga kaanak nito sa pag-asang kanilang makikita ang katawan noon, ay napakalalim daw pala ng busay na iyon. At parang mayroon pa umano itong lagusan. Simula noon ay naging madalas na ang mga ganong pangyayari sa nasabing busay. Na kahit pa nga kasi nalalaman na ng mga tao ang tungkol sa mga misteryosong pagkakawala ng mga bata doon, ay tila hindi pa rin sila natatakot. Kung kaya ilang beses pang nasundan yung mga trahedya doon, hanggang sa ipagbawal na mismo ng lokal na pamahalaan ang pagpunta at paliligo doon. At iyan yung unang karanasan ko na nagpabago sa dati kong paniniwala na mayroon din pala talagang mga di pangkaraniwang nilalang na nakikipamuhay na kasama natin. Ang sumunod kong naranasan
ay noong nasa ika-6 na baitang na ako. Pauwi na kami noon mula sa paaralan. Nang makakita kami ng pinsan ko ng isang malaking burador. Yun kasi ang unang tingin namin doon. Akala namin ay burador lang iyon o tinatawag na saranggola sa Tagalog. Bagaman alam naming bihira naman ang nagpapalipad ng ganon sa amin. Pero mas lalo naman kasing hindi ka panipaniwala noong una na isa iyong nilalang na nakalilipad at ganon siya kalaki. Napatunayan lang naming hindi iyon saranggola na magpatuloy itong lumipad sa isang direksyon palayo. Nahalatang wala iyong tali at nakuha pa nga noong dumapo sa isang mataas na puno na nasa ituktok ng bundok. Kaya natakot kami ng pinsan ko at nagmamadali na kaming tumakbong pauwi. Kami kasing dalawa ang laging magkasabay noon na umuwi dahil malapit lang sa amin ang bahay nila noong mga panahon na iyon. Isang gabi naman habang nagpapantok ako ay bigla na lang kaming may narinig ng aking mga kapatid ng isang malaking tinig. Hindi namin malaman noon kung huni ba iyon ng kung anong hayop. Pagkat noon lang namin narinig iyon. Bago talaga sa aming pandinig ang huni na iyon. Kaya medyo nakaramdam kami ng takot noon. Pero nanatili lang kami noon na tahimik at nakiramdam. Maliban sa tunog noon ay wala naman na kaming narinig na iba pa. Hanggang sa di ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako ng madaling araw. Habang nakahiga ay napamulat ako ng mata dahil sa parang biglang uminit ng napakainit. Kaya inalis ko ang kumot na nakatabon sa aking katawan. Pero laking gulat ko nang mapagawi ang aking paningin sa may dingding. Pagkat doon ay may nakita akong dalawang nagbabagang mga mata sa siwang. Na nang tila mapansin ako noon ay biglaing tumalikod at nakita kong lumadlad na bigla ang mga pakpak nito. Dahil na rin sa liwanag na nagmumula sa buwan, kung kaya naaninagan ko iyon. At nasundan na lamang iyon ng malakas na pagaspas ng mga pakpak nito nang tuluyan ng lumipad. Di ko maisiguro kung ano iyon pero kinilabutan talaga ako. Dahil sa napakalaki noon para sa isang ibon o kaya naman ay paniki. Naisip ko ng mga oras na iyon na baka iyon na yung sinasabi ng marami na aswang. Pero sa totoo lang ay wala naman akong nabalitaan na may kinain sa lugar namin ng aswang o kaya ay inatake. Pero may mga naririnig kami minsan, lalo na kapag naroon kami sa mga lamay, na pinaniniwalaan nilang biktima daw ng aswang. Pero ang kanilang pamamaraan ay hindi naman kinakain ng kanilang biktima, kundi nagkakasakit sila na madalas ay biglaan ang pagkakasakit ng mga ito bago bigla din ang pagkakamatay. Maliban sa mga nakita ko at naranasan ay wala naman na akong iba pang nalalaman na makakapagpatunay tungkol sa mga hindi pangkaraniwang nilalang. Hindi pa naman ako nagkaroon ng pagkakataon kasi na makaharap ko talaga ang mga ito. Ngunit parang hindi ko rin naman pinapangarap na maranasan ko yung ganon. Dahil sa baka hindi ko rin kayanin. Pero ang lolo namin ay may ikinuwento noon sa aming magkakapatid na nagpapatunay tungkol sa mga aswang
na kumakain talaga ng tao. Sa kanilang bayan daw noon ay may napadpad na mga mangangalakal na mula sa ibang bayan. At ang kanilang pangunahing paninda umano noon ay mga kumot at kulambo. Sabi ng lolo namin, ginabi na raw ang dalawang lalaki sa kanilang paglalako ng kanilang mga paninda. Inanyayahan daw ang mga ito na doon na matulog at magpalipas ng gabi sa isang baryo. Noong una ay nag-atubili ang dalawang lalaking dayo na doon makitulog dahil sa nakakahiya umano. At ang isa pa na inaalaala ng mga ito ay medyo hindi nila gusto ang kanilang nararamdaman sa lugar. Masama ang kanilang kutob. Pero dahil na rin sa pagpupumilit ng mga taga roon, ay napapayag din daw ng mga ito ang dalawang dayo sa uli. Nagkaroon pa nga raw ng kaunting salo-salo, nagkainan at nag-inuman, na tila masayang-masaya ang buong baryo sa pagkakaroon nila ng mga panawin. Inasikaso daw nilang mabuti ang dalawang lalaki, na ipinaramdam daw talaga nila ang kanilang mabuting pagtanggap sa mga ito. At nakakagimbal umano ang mga sumunod na nangyari. Natagpuan na lamang daw nilang wala ng mga buhay ang isang mag-anak na tinuluyan ng dalawa. Nagkalat ang mga dugo sa sahig ng bahay. Wakwak ang kanilang mga katawan at wala ng mga laman loob. At naglaho ang mga ito na parang bula. Ang ibabahagi kong kwento ay karanasan po ng tiyuhin kong si Riden. Ang kanyang karanasan ay nangyari sa probinsya noong siya ay binata pa. Bali 5 pong magkakapatid sila Tio Riden at siya po ang panganay. Dahil sa hirap ng kanilang pamumuhay noon, kung kaya siya ang laging naaasahan ng kanyang mga magulang. Bata pa lang ay nasanay na siya sa mga mabibigat na gawain. Kaya dahil doon ay hindi na niya napagtuunan ang kanyang pag-aaral. Maaga siyang nasabak sa trabaho. Kaya di na rin siya nahilig pang pumasok sa paaralan. Nawalan na siya ng gana. Di naman siya nagdamdam dahil nauunawaan naman niya. At ang totoo, may katamaran din talaga ito pagdating sa pag-aaral. Mas inuuna pa nga nito yung pangunguha ng bayabas kaysa ang pumasok nung bata pa. Kumbaga, kung sa mga taga Maynila ay mayroon silang mga malls na siyang pinupuntahan ng mga estudyanteng nagbubulakbol, sa kanila naman ay yung mga bayabasan o kaya naman yung mga ilog at talon. Kaya ipinaubaya na lang niya yung pag-aaral sa kanyang mga kapatid, na sinisikap naman niyang makatulong sa mga ito pagdating sa kanilang mga pangangailangan sa pag-aaral. At tinutulungan din niya maging ang kanyang mga magulang sa pagtataguyod ng kanilang mag-anak. Mabait na tao ang tiyuhin ko. Kahit na masasabi pang mababa lang talaga ang napag-aralan nito. Grade 2 lang ang naabot niya. Pero maliban sa lahat ng yan, ay di talaga niya inaasahan na kanyang mararanasan ang isang nakakakilabot na pangyayari sa kanyang buhay, na naging dahilan para malagay sa panganib ang kanyang buhay. Isang araw ay pumunta sa kanilang bahay yung kanyang pinsan na si Romualdo.
at niyaya siya na sumama sa kinabukasan dahil makikigapa sila. Anihan kasi ng palay noong mga panahon na iyon. At yung mga ganong pagkakataon ay hindi talaga pinapalampas ni Reden. Kung saan may nagpapatrabaho ay laging naroon ito. Kaya ipinagmamalaki ito ng kanyang mga magulang dahil sa talagang maaasahan ng kanilang pamilya. Nang sumunod na araw, inihahanda pa lamang ni Reden ang kanyang mga dadalhin, ay narinig na niyang tumatawag na sa labas ang pinsan niyang si Romualdo. Kaya paglabas niya ay biniro niya ito at sinabing siya ay naninibago sa kanyang pinsan, na ipinagtaka niya kung bakit tila ganadong-ganado ito at sabik sa kanilang pupuntahan. Na nalaman din niya ang dahilan ng kanya itong tanungin, na ang habol pala talaga nito ay ang makipagkilala sa mga dalaga na maaaring makigapas din doon, dahil marami talaga ang magaganda sa lugar na iyon. Sa kabilang bayan yung kanilang pupuntahan, kaya napagkasunduan nilang doon sa bahay ng kanilang tiyahin na si Manding Suping sila makikituloy sa tuwing pagkatapos ng kanilang pakikigapas. Taga-roon din kasi ito at 3 lamang sila sa bahay. Nang dumating sila ay marami na ang naroon at naghahanda ng magtrabaho. Tamang-tama lang naman ang dating nila. Pero ang mga mata ni Romualdo ay agad na naging malikot sa kakatingin sa mga dalagang naroon, na nakita pa ni Reden ang mga ngiti nitong makahulugan. Nang matapos na ang kalahating araw ng kanilang paggawa at magpahinga na sila upang mananghalian, ay sinamantala na iyon ni Romualdo upang makipagkilala sa mga kaidaran nilang naroon. Napapailing na lang si Reden sa lakas ng loob ng kanyang pinsan, na sinasadya pang ipakita ang magandang hubog ng katawan nito sa tuwing magsasalita, kahit pa nga hindi naman nararapat. Kaya napapayuko na lang si Reden na natatawa. Pero bigla na lang naagaw yung kanyang atensyon nang makita niya ang isang babae na di sinasadyang napatingin din ito sa kanya, na nang magtama ang kanilang paningin ay napasulyap ito sa magkabila niyang gilid upang tingnan kung may iba pa bang naroon sa magsinggilid niya, na iyon ang maaaring tinititigan ni Reden. Pero nakumpirma niyang siya nga ang tinititigan nito, na nang tila may masmasan si Reden ay agad na niyang binawi ang kanyang pagkakatitig sa dalaga at napayuko dahil sa naramdamang hiya, at itinuon na niya ang kanyang pansin sa pagkain ng kanyang pananghalian. Ilang sandali pa ay lumapit na sa kanya si Romualdo at buong pagmamalaki nitong sinabi na nakilala na raw niya yung 2 sa mga dalaga. Yung isa daw ay si Amelia at yung isa naman ay si Anita. Pero sinabihan ito ni Reden na kumain na lang muna ng tanghalian, nang sa ganon ay may panahon pa silang makapagpahinga at makaidlip. Nang nakahiga na silang nagpapahinga, ay tinanong si Reden ng kanyang pinsan kung wala ba raw itong balak na makipagkilala. Sinabi ni Reden na nahihiya siya at di daw siya katulad ng kanyang pinsan na malakas ang loob pagdating sa mga ganong bagay. Pero di niya napigilang sabihin sa kanyang pinsan
ang tungkol doon sa babae na kanyang napansin. Na nang malaman iyon ni Romualdo, ay sinabi niyang ituro daw ito ni Reden sa kanya. At siya na ang aalam ng pangalan nito. Hindi pa umiinit ang kanilang likod sa pagkakahiga, ay napansin nilang nagsisibalikan na ang mga tao doon sa palayan, na nagkatinginan sila magpinsan. At sinisi ni Reden si Romualdo na sinabing puro babae kasi ang iniisip nito, kung kaya di na nila nagawa pang umidlip. At bumalik na sila sa trabaho. Nang matapos na yung maghapon nilang paggawa, ay nagmamadaling lumapit si Romualdo kay Reden. At buong galak na sinabi nito na kanya na raw nakilala yung sinasabi ni Reden na dalaga. Sinabi pa nito na magkakapatid pala yung dalawa na una niya nakilala, at yung itinuro ni Reden sa kanya. Telma daw yung pangalan ng babae na sinasabi ni Reden. At biniro ito ni Romualdo na sinabing umiibig na raw siya. At nagkatawanan silang magpinsan. Nang papaalis na sila, ay nakita nilang magpinsan na maraming dala yung magkakapatid. Kaya kinalabit ni Romualdo si Reden at sinenyasang sumunod sa kanya, na wala naman ang nagawa pa kundi ang sumunod ito sa kanyang pinsan. Nang makalapit sila sa magkakapatid, ay agad na sinabi ni Romualdo sa mga ito na kanila na raw silang tutulungan sa mga dala. Natumanggi naman ang tatlo at sinabing nakakahiya. Pero nagpresenta pa rin ang pinsan ni Reden at sinabing wala silang dapat na alalahanin, na binuhat na nito ang iba sa kanilang mga dala. Kaya wala nang nagawa pa ang mga dalaga. Pati si Reden ay napasunod na lang sa kanyang pinsan. Nang malayo-layo na ang kanilang nalalakad, ay parang gusto nang magsisi ni Reden dahil sa bigat ng kanilang pasan. Pero wala na siyang magawa pa kundi ang panindigan iyon, na natawa si Reden sa itsura ng kanyang pinsan. Matapos makapagpahingang kaunti, ay kanila na uling ipinagpatuloy ang paglakad. Napasan ang dala ng mga dalaga. Nang sa wakas ay sapitin na rin nila ang bahay ng mga ito. Tipikal na bahay iyon sa probinsya na nakaangat sa lupa. Pero medyo may kalakihan iyon. Kanilang inilapag ang mga dala, na naisip ni Reden na mautak din talaga ang kanyang pinsan, na kahit pa mahirapan, basta magawa lang nito ang kanyang binabalak. Pinatuloy sila na magkakapatid sa kanilang bahay. Masayang masaya naman ang magpinsan, lalong-lalo na si Romualdo, pagkat magaganda talaga ang magkakapatid. Makaraan ang ilang sandali, ay inabutan sila ni Telma ng tubig. Ito pala ang pinakapanganay sa kanilang tatlo, at ito rin ang pinakamaganda sa kanila. Matapos na makapagpahinga, ay nagsabi si Reden na uuwi na sila. Pero agad namang binawi iyon ni Romualdo at sinabi nagbibiro lamang daw ito, na narinig nilang nagsalita si Amelia at sinabing doon na raw sila maghapunan, na mabilis namang sinang-ayunan ni Anita, na nang mapatingin si Reden sa kanyang pinsan, ay halos umabot sa magkabilang tenga ang pagkakangiti nito. Naaliw si Reden sa ayos ng kanilang bahay. May hagdan pa ito na mga 3 baitang lamang ang taas, papunta sa kanilang kainan at kusina.
Naroon na rin malapit ang kanilang dapog o lutuan. Napuna din ni Reden na sila lamang tatlo ang nakikita nilang naroon. Kaya nagtanong siya kung nasaan ang kanilang mga magulang. Sinabi ni Anita na wala na silang mga magulang. Tanging silang tatlo na lamang na magkakapatid ang namumuhay na magkasama. Na nakita muli ni Reden ang malawak na ngiti sa mga labi ng kanyang pinsang si Romualdo. Naisip niyang marahil ay kung ano-ano na ang pumapasok sa malikot na isipan nito. Nang mapadako ang kanilang pansin doon sa may bintana, ay nakita nilang gabi na. Pero medyo maliwanag naman ang buwan. Sinabi ni Reden sa kanyang pinsan na kung maaari ay umuwi na sila at wag nang hintayin yung hapunan, sapagkat malayo pa yung bahay ng kanilang tiyahin na si Manding Suping kung saan sila makikitulog. Pero sinabi ni Romualdo sa kanya na maya-maya na raw at kanila nang samantalain umano ang pagkakataon. Minsan lamang daw iyon mangyari. Sumagot uli si Reden at sinabi sa kanyang pinsan na maaari naman silang bumalik sa kinabukasan. Ngunit hindi ito maubusan ng katwiran at dahilan. Kaya wala nang nagawa pa si Reden kundi ang maghintay kung kailan maisipan ng kanyang pinsan na umuwi. Humingi ng paumanin ang magkapatid at sinabing kanila na munang iiwan silang sandali pagkat tutulungan na nila yung ate Telma nila sa kusina nang upang sa ganon ay mapadali yung paghahanda ng kanilang hapunan. Na halos kiligin naman si Romualdo sa kanyang kinauupuan. Na sumagot ito bigla at sinabing sige, napakaway-kaway pa at umaangat-angat ang magkabilang balikat. Sabi ni Romualdo kay Reden ay ang swerte daw nila pagkat nakarating sila sa bahay ng tatlong magagandang dalaga at makakasabay pa umano nila ang mga ito sa hapunan. Pero hindi naman pansin ni Reden ang mga sinasabi ng kanyang pinsan. Iginala niya ang kanyang paningin sa loob ng bahay at nasabing masyado umanong malaki yung bahay nila para sa tatlong katao, na may nakita pa siyang apog at dahon na ginagamit ng matatanda sa pagnganganga. At pinuna din nito na dahil sa laki ay 4 pa ang kanilang bintana, samantalang doon daw sa kanila halos pare-pareho lang ang sukat ng mga bahay na may tag-iisang bintana lamang daw sa magsinggilid. Maya-maya ay nabaling ang atensyon ni Reden sa may labas ng bintana nang mayroon siyang maramdaman. Kaya agad siyang napalingon doon na biglang nanlaki ang kanyang mga mata at napasigaw. At sunod na napahiyaw na rin ang pinsan niyang si Romualdo nang makita nila ang isang lalaki na may lampas balikat na buhok na namumutla ang mukha at nangingitim yung palibot ng namumulan nitong mga mata. At nakanganga na iyon na handa ng manakmal. Kung kaya nakita nila yung mahaba at matutulis nitong mga ngipin na sigurado silang nakalutang iyon pagkat mataas ang bintana dahil nga sa nakaangat ang bahay nila sa lupa. At di nagtagal ay nakita na rin nila ang isang babae na nakabuhaghag at nagtatayuan ang malago at mahaba nitong buhok. Nakatulad ng lalaki ay namumutla din ang mukha
Ngunit nangingitim ang palibot ng kanyang mga mapupulang mata na nakalutang din at handa na ring mangagat. Kaya napatakbo sila papunta doon sa kusina kung nasaan yung magkakapatid. Ngunit nagimbal sila nang muntik na nilang mabangga si Telma nang kanilang makasalubong ang tatlo na naglalaway at mayroon ding mahaba at matutulis na mga ngipin. Nakakatakot ang kanilang mga pangil. Naramdaman ni Reden na may pumupulupot sa kanyang braso, na nang kanyang tingnan iyon ay nakita niyang mga buhok. Agad niyang iwinasiwas ang kamay upang maiwasan ang tuluyang pagkakapulupot noon sa kanya. Mabilis silang bumalik at wala nang isip-isip na tumalon sila sa kabilang bintana at nagsisigaw sila sa sobrang takot habang tumatakbo ng mabilis. Hindi na nila nagawang tuntunin pa ang daan dahil sa sobrang kaba at pagmamadali, na kahit masukal pa ay wala silang pakialam. At parang napakadali lang iyon sa magpinsan na malampasan. Hanggang sa may nakasalubong silang mga nanunulog. Ito yung mga nangangaso sa gabi, na tila nabunutan sila ng tinik sa mga lalamunan at nakahinga na ng maluwag nang kanilang makita sila. Agad silang humingi ng tulong at sinabi nilang mayroong aswang. Kaya naging alerto naman ang mga ito at mabilis na inilabas yung kanilang mga itak at tinanong sila kung nasaan. Nang kanilang ituro ang kanilang pinanggalingan, ay doon pa lang nila napansin na ang layo na pala ng kanilang tinakbo. Kaya sinabihan na lang sila ng mga lalaki na umuwi na at mag-ingat na lang, na tinuro sa kanila ang tamang daan papunta doon sa kanilang tiyahin nang sila ay magtanong. Na nang malapit na sila sa bahay ng kanilang pupuntahan, habang nasa daan ay napabulala si Romualdo na ang buong akala daw niya ay makakakain sila ng masarap na hapunan. Yun pala ay sila ang gagawing hapunan ng mag-anak na aswang. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.